Eto na at magandang araw po sa ating mga mag-aaral mula sa Luz, Viminda, Luzon, Visayas, Mindanao at narito na naman tayo sa ating online tutorial. Siyempre pa sa tulong ng ating EdTech Unit, ang ating nag-iisang itulay. At nandito na naman po tayo sa ating kapanapanabik, ika nga ni Tutor Eric, kapanapanabik o exciting na aralin ngayong hapon. Tutor Eric, hello! Ayun, magandang hapon sa iyo, Tutor Ryan. Isa na namang maganda at mapagpalang hapon sa ating lahat. Ngayon na naman po ay araw na naman ng Miyerkules at samahan ninyo kami ni Tutor Ryan sa isa na namang kapanapanabik. Tama yung sinabi ni Tutor Ryan, isa na namang kapanapanabik na oras ng pagkatuto sa asignaturang Pilipino. Binabati ko po yung mga mag-aaral at kaguruan sa buong Pilipinas. Isang maganda at mapagpalang hapon po, lalong-lalo na po yung ating mga magulang na laging gumagabay sa kanilang mga Yun. anak sa pagsagot ng mga module at sa kanilang pag-aaral. Totoo. At syempre pa, ayan, starting na ang ating screen, Tutor Eric. Ayan, medyo kakaiba ang ating screen natin ngayon ha. Medyo talagang excited o nasasabi ka kung talagang talakayin natin ang ating aralin ngayong hapon. Ayan. Muli ako si Tutor Ryan ng SDO Camarines Sur at ang inyong lingkod na makakasama ko palagi tuwing araw ng Miyerkules. Ngayong hapon, Tutor Eric. At ako naman po si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan na nagsasabing isang maganda at mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Iyon. At syempre pa, bago tayo magsimula, dapat ninyong subaybayan at laging talagang abangan ang aming mga learning episodes o sessions dito sa Itulay ha. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-follow ang aming Facebook account. Ganun din ang YouTube account. Siyempre pa, ang ating nag-iisang Itulay Online Tutorial. Ayan, welcome at mabuhay lahat ng ating mga mag-aaral, pati na rin ang mga guro ha. Ito na ang pagkakataon ninyong i-share ang ating live sa inyong mga kapwa guro, mga mag-aaral at mga kakilala para hindi lamang tayo ang natututo ng ating aralin ngayong hapon, kundi marami pang iba dito sa ating Filipino 9. Tama, Tutor Ryan. At nakikita ko ngayon sa ating comment section, hindi lamang mga mag-aaral, take note, Tutor Ryan, Tingnan hindi nga natin. lamang mga mag-aaral sa ikasyam na baitang ang kasalukuyang nanonood ngayon, Aba, kundi ang meron akong dami. nabasa ditong grade 8 at merong ding grade 4. Ayun. Mhm. Ayan, talaga Aba. namang kapanapanabik o talagang pati yung mga mag-aaral, hindi lamang Mhm. sa ikasyam na baitang kundi lahat halos mula Aba, sa oo, Luzon, Visayas at nakakatuwa Mindanao yan. ay kasalukuyang nanonood sa atin, Tutor Ryan, At ngayong hapon. dahil dyan, pumili tayo ng ilan sa mga ating isya-shout out ngayon dahil sa napakarami ng ating mga taga-subaybay at mga nais matuto dahil sa ating Filipino 9 Itulay online tutorial. Batiin ko muna, Sige. good afternoon po. Watching from GRS National High School, SDO Camarines Sur, Antonia Lopez 10 Jade. Magandang hapon po mga Lodi. Ito talaga ang Lodi ko rin eh. Si Ma'am Joanne Basco na laging nakasubaybay sa ating mga Itulay learning session, lalo tigit dito sa ating Filipino 9 Tutor Eric. Ayan, good afternoon, Anna Rose from San Mariano National High School, SDO Isabela. Isabela. At yes, ang dami pa. Alibadabad National High School, Krisha Farah Obaldo. At si Ma'am Miles Andaya Pagyo. Magandang hapon po. Tutor Rai Alba. Yan. Hello Ma'am Miles. Yan ang aking kapaguro dito sa SDO Camarines Sur ay talagang supportive sa ating mga programang Itulay. Tutor Eric. Ayun, magandang hapon rin sa iyo, Chantel Gomez ng St. Michael Academy of Valenzuela. Gayon din si Ada Makeli S. Montero, si Christian Edward D. Santiago, gayon din si J. Carl P. Timbol. Pare-parehas po silang nanonood from St. Mm-hmm. Michael Academy of Valenzuela. Gayon din si Sean Steven Canicula at si Maximilian Dilao from Bagumbong High Ang School. Magandang dami. hapon sa inyong Wow. lahat. Ayun Ayun, po, Dr. Ryan. napakarami, hindi natin maiisa-isa lahat sila. Pero Opo, gayon pa man, talaga. mamaya babati ulit tayo ng ilan sa mga talagang sumusumaybay sa atin ngayong hapon. Magpatuloy tayo, Tutor Eric.
Iyon, ang ating paksang tatalakayin ngayon ay tungkol sa tunggalian sa maikling kwento. Alam kong pamilyar na sa inyo, alam namin ni Tutor Eric na ang lahat ay pamilyar na sa maikling kwento. At welcome nga at inaanyayahan namin ang lahat sa ating quarter 3 at nasa ika-4 na linggo na tayo, Tutor Eric. Ang bilis talaga ng panahon, Tutor Ryan. Mhm. Ngayon po ay nasa ika-4 na tayo ng linggo ng ating ikatlong quarter ng taong Pampanuruan. Talagang napakabilis ng oras at araw. Pero Napakabilis. nagpapasalamat pa rin tayo, Tutor Ryan, dahil gayon pa man, nandirito sila lahat at nanonood sa ating live session tuwing Tumpak, Tutor Eric. Miyerkules. Tumpak, Talaga hindi nila naman. tayo hinahayaan o iniiwan, no? Yan, magpatuloy tayo, Tutor Eric. Ayun, sabi ko nga, medyo kapanapanabik, tunggalian, no? Tunggalian ng maikling kwento. Yan. Sa pagsasakatuparan, syempre, pagbati muna sa lahat, ha? Muli ang pagbati sa amin, sa lahat ang pagbati namin sa inyong lahat ng mga nanonood ngayong hapon. At syempre sa ating mga mag-aaral, sa kanilang pagsasakatuparan ng mga gawain kaugnay ng ating ikatlong aralin. Noong nakaraan Tutor Eric na ikaw lang, naiwan kita sapagkat sobrang atubili ako sa maraming bagay dito sa aming SDO. Maraming salamat, Tutor Eric. Opo, talaga naman lahat po tayo, Tutor Ryan, ay busy. Pero gayon pa man, lagi nating naitutulay para sa mga kabataang Tumpak. Pilipino. Talagang Tama kailangan nating yan. gawin to. Yan. Para sa ating mga mag-aaral na Pilipino. Ayan, Po. napakasarap nun. Ayan, balikan mo, Tutor Eric, ang iyong tinalakay nung nakaraang linggo. Ayan. Alam ko po na lubos nilang naunawaan at naintindihan yung ating aralin nung nakaraang linggo. Ito ay tungkol sa pagkiklino. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang pagkiklino? Ang pagkiklino ay paraan ng paglinang ng talasalitaan. Isinasagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinasidhing antas ng simpleng salita. Ayan. Nung nakaraang linggo ay gumamit tayo ng hagdan para makita kung ano po yung antas ng pagpapakahulugan Antas. ng salita. Ayan, kasi pagdating po, Tutor Ryan, sa talasalitaan, lalo na sa Pilipino, marami akong naririnig na mas mahirap ang talasalitaan sa Pilipino kumpara sa wikang Ingles talaga. Kaya gumagamit tayo ng pagkiklino para malaman natin yung antas ng pagpapakahulugan ng mga salitang ginagamit natin, lalong-lalo na sa mga akdang pampanitikan. Ayan, tumpak, Tutor Eric, at talagang batid ko na ang mga mag-aaral natin noong nakaraang linggo ay sadyang natuto, napakahusay nila. At tulad nga ng ating nakikita sa ating screen, ang halimbawa ng pagkiklino o pag-aantas-antas ng ating mga salita mula sa mababa o sa mababaw hanggang sa pinaka-masidhi. Narito ang halimbawa, magkaiba ang degree ng hagulgol at hikbi. Kung iaantas, ganito daw ang mangyayari. Yun, tulad ng ginamit ni Tutor Eric, ang hagdan, higbi, ikalawa, nguy-nguy, katlo, iyak, at ang pang-apat na degree o pinakamataas na antas ay hagulgol. Ayan. Tutor Eric. Ayun. Naipaliwanag na ni Tutor Ryan yung antas na tungkol sa pagkiklino. Ngayon naman, ano naman po ang layunin natin ngayong araw na ito? Ayan. Nakikita nyo rin po yung code. Nandyan, ito po yung layunin natin ngayong araw na ito. Nasusuri ang mga tunggalian, tao versus tao, tao versus sarili, tao versus kapaligiran, at tao versus lipunan sa kwento batay sa napakinggang pag-uusap ng mga tauhan. At napatutunayan ang mga pangyayari at o transformasyong nagaganap sa tauhan ay maaaring mangyari sa totoong buhay. Ayan. Ayan. Yan ang dapat Makatotohanan. nating makamit sa araw na ito. Dalawang pinaka
dapat inaasahan natin, ano? At ang tanong, syempre, bago tayo magsimula, kinakailangang masiguro muna natin kung ang lahat ng ating mga taga-subaybay ngayon, mga guro at mag-aaral, ay handang-handa na para sa kanilang panunood, pakikinig at pagkatuto. Ayan, so tingnan natin, handa na ba ba kayo? Ayan. So Alam kong syempre, sa handa na. simula, itanong natin muna sa kanila, Tutor Eric, ito ay may malaking kinalaman sa ating babasahing lunsarang teksto bago natin talakayin ng ilang mga o ang apat na mga tunggalian sa maikling kwento. Ang tanong, Tutor Eric, na dapat nilang ipaliwanag ito sa simple o payak lang na pangungusap. Ano nga bang ibig sabihin ng ang pagsisisi ay palaging nasa huli? Pagsisisi, Tutor Eric, ay palaging nasa huli. Ayan, antayin natin, Tutor Ryan, yung mga masisipag na mag-aaral na gumagamit ng ating comment section upang ibigay ang kanilang mga kasagutan Yes. sa ating mga katanungan. Ayan, binabati ko pala, Natin. nandito na po si Kerubin Gabriel Villamor at si Ira Wow. Sofia T. Barcelino ng St. Michael Academy. Magandang hapon sa inyong Ang husay lahat. ng mga batang to, no? Magandang hapon Sobra kay po. Charles. Good afternoon po, watching from San Mariano National High School. Ayun, pagbati nga rin pala sa ating mga kinilalang mga supportive o talagang sumusuporta sa ating Itulay online sessions araw-araw, no? Yan, hello po. Hello, Grimar. Hello, Riza May Anog. Isang Tutor bagay Ryan, na may sagot na. Ayan. yan. Sabi ni Riza o Riza May Anog, ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Ang paliwanag niya dito ay isang bagay daw na nagawa na di na pwedeng maibalik. Malalim, Tutor Ryan. Talagang may hugot tong mga May nakikinig hugot. at nanonood sa atin ngayon. Magandang hapon sa iyo, Angelica May Lorenzo ng San Mariano National High School, SDO, Wow. Isabela. Ayun, may sagot ulit. Galing naman sa ating talagang napaka-aktibong mag-aaral na si Tutor Ryan, Kerubin. asan na yun? Ang bilis nilang sumagot, Ang Tutor Ryan. bilis. Hindi ko masundan. Ayan, Ayun. sabi ni Kerubin, Sige, sir. Gabriel Villamor, sige ako naman magbabasa, Tutor Ryan, kapag hindi mo pinag-isipan o naging padalos-dalos sa iyong desisyon, ay talagang nasa huli ang pagsisisi po. Ayan. Talino si Kerubin. Ayun. Tama naman talaga, Tutor Eric. Kaya kinakailangang pag-isipan natin, pagplanuhan nating mabuti at talagang hindi lamang makaisa, dalawa at talagang kapag tayo nagdedesisyon ay matalinong desisyon ang ating gagamitin. Kaya naman, Tama ka dyan, Tutor Ryan. maiwasan natin ang anumang pagsisisi, Tutor Eric. Talagang totoo yun, Tutor Ryan. Sa salitang English nga, sabi nila, think twice, and then act. Yun. Ang dami nilang sagot, Tutor Ryan, pero parang ang dami na, hindi natin mababasa to. Tutor Ryan, lahat mamaya, balikan natin sila. Dahil sabi ko nga kanina, ang tanong na yan o ang binigay ninyong pagpapaliwanag ay may kinalaman sa ating tatalakayin ngayong lunsarang teksto na may pamagat na si Juan na laging wala sa klase. Kayo po ba, kayo mga mag-aaral ay minsan o kayo din ba ay laging wala sa klase? Shoutout nga pala, Tutor Eric, no, sa ating mga mag-aaral na nasa eskwelahan na ngayon. Meron na tayong face-to-face. Nagsisimula na ang ating po. Opo, tama po. Iyan. Lalong-lalo na po dun sa mga kaguruan, buong kaguruan ng Bagubong High School, dun sa mga tumulong sa akin kanina sa pag-read ng grades. Magandang hapon sa inyong lahat. Talagang saludo sa ating mga kapwa gurong tunay na masisipag at maaasahan na ang serbisyo'y tapat at laging inuuna ang ating mga mag-aaral. Tama, nasa puso po talaga at andun po talaga yung dedikasyon nila sa kanilang mga napiling profesyon. Tumpak, Tutor Eric. Tutor Ryan, si Juan ba talaga na laging wala talaga sa klase ito, Tutor Ryan? Mukhang alamin natin na. Oo, mukhang sabik na yung mga mag-aaral. Bakit kaya, Tutor Eric, si Juan
ay laging wala sa klase at ano kayang mangyayari kapag si Juan ay laging wala sa kanyang klase. Kaya't batid natin na sabik o nasasabik na ang ating mga mag-aaral at guro para talakayin natin ang leksyon o aralin natin ngayon. Basahin at pakinggang mabuti ang aking babasahin para sa inyo. Si Juan na laging wala sa klase. Si Juan Francisco ay anak ng mayamang mag-asawa. Pagmamay-ari ng ama niya ang pinakamalaking hasyenda sa baryo nila. Isa namang simpleng may bahay ang ina niya, hindi na nito kailangang magtrabaho sa dami ng pera nila. Dahil nag-iisa siyang anak ng mayamang mag-asawa, kampante si Juan na hindi na siya mamumulubi hanggang sa pagtanda niya. Ito ang dahilan kung bakit tamad siyang mag-aral. Hindi ko naman kailangan graduate eh. Hindi ko na nga kailangan mag-aral sa dami ng pera ninyo ni Daddy. Palaging katwiran ni Juan tuwing pinagagalitan ng ina dahil sa hindi pagpasok nito sa klase niya. Nagpatuloy ang hindi kaaya-ayang gawain ni Juan. Kahit guro niya ay pinupuntahan na siya sa bahay nila upang kumustahin kung bakit wala siya sa klase. Anak, kailangan mong mag-aral. Ang pinag-aralan ang tanging bagay na hinding-hindi makukuha sa iyo ni numan. Sabi ng ina ni Juan pagkaalis ng guro niya. Hindi na mabilang-bilang ang mga pagkakataong pinuntahan siya ng guro niya sa bahay nila. Ngunit talagang tamad si Juan. Mas gugustuhin pa niyang lumiban sa klase at maglaro sa computer o mamasyal kasama ang barkada. Isang araw, habang naglalaro ng computer si Juan at kaibigan niyang si Pedro sa kwarto niya, may narinig siyang isang malakas na sigaw ng ina niya. Juan! Juan! Ang daddy mo! Sabi ng ina ng batang tamad mag-aral. Inatake sa puso ang ama ni Juan. Sinundan ito ng iba't ibang komplikasyon. Halos 2 buwan na nakaratay ang daddy niya sa ospital bago ito pumanaw. Pati yung hasyenda na pagmamay-ari nila ay naibenta pambayad sa gastusin sa ospital. Anak, sa darating na pasukan, kailangan mong lumipat ng eskwelahan. Hindi na natin kakayanin yung bayarin sa pribadong paaralan dyan sa baryo. Malungkot nang sabi ng ina ni Juan sa kanya. Naghirap silang mag-ina. Maraming pagkakataon na kinailangan ni Juan na pumunta sa paaralan na walang laman ang tiyan o ang bulsa niya. Doon niya napagtanto na kung sana'y nag-aral siya ng mabuti, graduate na siya sa kolehiyo at makatutulong na siya sa kanyang ina. Mas bata sa kanya ang mga kaklase niya at ang mga kasing edad niya naman ay nagtatrabaho na. Labis ang panghihinayang ni Juan sa mga nasayang na panahon, ngunit wala na siyang magagawa. Kung sana pinahalagan ko na noon pa ang pag-aaral ko, di sana hindi na nahihirapan si mama maglabada. Ang pagsisisi na laging bumungad sa kanya sa tuwing makikita ang ina na hirap makakain lang sila. Ayan, muli, yan ang ating paksa tungkol sa maikling kwentong si Juan na laging wala
sa klase. At syempre, Tutor Eric, magpatuloy muna tayo sa maikling kwento. Ipaliwanag natin ano nga ba ang maikling kwento, Tutor Eric? Ayan. So medyo makabagbag damdamin yung maikling kwento na napakinggan natin 'no. Talagang, mararamdaman mo sa pagbabasa ni Tutor Ryan yung pagsisisi ni Juan sa huli. Ayan, Mhm. yun yung tinanong namin kanina sa inyo. Kaya kung nakinig Tumpak. kayo, mararamdaman ninyo kung ano yung pagsisisi ni Juan sa hulihan ng maikling kwento. Ano nga bang ibig sabihin ng maikling kwento? Makinig kayo mabuti. Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan at ito ay naglalayong magsalaysay, isang mahalaga at nangingibabaw na pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Nag-iiwan ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa. Ang isang maikling kwento ay laging may tunggalian. Yan, makinig kayong mabuti dahil tatalakayin namin ngayong araw ang iba't ibang uri ng tunggalian sa isang Mhm. maikling kwento. Ano nga bang Ang ibig sabihin ng tunggalian. tunggalian, Tutor Ryan? Yes, ang tunggalian ay dapat na nababagay sa kahalagahan ng layunin at dapat na magdulot ng pananapi at kasiyahan sa mga mambabasa sa dakong huli. Ito ay tinatawag ding mga sagabal. Gabal. Meron tayong apat na tunggalian sa maikling kwento. Unahin mo na, Tutor Eric. Una, Ang tao laban sa tao. Anong ibig sabihin nun? Ang tao laban sa tao pala. Ang tauhan ay nakikipagbanggaan sa isa pang tauhan. Dulot ito ng pagkakaiba nila ng pamantayan, ng moralidad, posisyon sa lipunan o paniniwala. Ipinakikita rito na ang kabiguan ng tao ay dulot ng kanyang kapwa. 'di ba? Tao laban sa tao. Ikaw laban sa iyong kapwa. Nandun yung ano no, tunggalian laban sa iyong kapwa. Sunod namang tunggalian ay tinatawag nating tao laban sa sarili. No, laban sa sarili. Ito naman daw ay nangyayari sa loob mismo ng tauhan. Ang kanyang pangunahing kalaban ay siyempre ang kanyang sarili at ang kanyang mga problemang internal. Namumroblema siya. Nagdedesisyon siya kung paano niya ito kakaharapin o mayroong mga tunggalian sa kanyang puso at sa kanyang isip. Kaya naman, may internal conflict o kaya'y nahihirapan sa kanyang pagdedesisyon. Nalilito ako doon, nauutal ako. Pagdedesisyon. Ayan, Tutor Eric. Ayan, doon tayo sa pangatlong tunggalian, ang tao laban sa lipunan. Ang mga pangunahing tauhan ay lumalaban sa lipunan. Ano ang mga halimbawa nito? Halimbawa nito ang pagsuway sa mga alituntunin ng lipunan o di kaya ay ang pagtakwil sa kultura ng lipunan. Kultura, ito ay paraan ng pamumuhay ng mga Mhm. tao na nakatira sa isang pamayanan. Ibig sabihin, kapag ito ay tao laban sa lipunan, parang Mhm. itinatakwil mo o hindi ka sumusunod sa Mhm. kultura ng bayang inyong kinagisnan. Tama. Yan. Mhm. At syempre, ang pang-apat at ang pinakahuling tinatawag rin nating kabilang sa tunggalian ay ang tao versus o laban sa kapaligiran o kalikasan. Ito naman ay ang pangunahing tauhan ay naaapektuhan ng mga puwersa ng kalikasan. Puwersa ng kalikasan. Isang halimbawa nito ay ang biglaang paglintol ng malakas o pagbagyo na naglalagay sa mga tauhan sa panganib. So ibig sabihin nito, ikaw bilang tao, ang kalaban mo sa kwento ay mga Kalikasan. paglindol o pagbagyo o kaya naman mga masasamang panahon. Paano mo kaya ito kakaharapin? Ano kayang mga dapat mong gawin, no? Iyon naman ay ang halimbawa o bahagi rin ng tunggalian sa ating maikling kwento. Tutor Eric, muli, Ayan. meron tayong apat na tunggalian. Ano-ano nga po ito? Ayun, ang apat na uri ng tunggalian ay una, tao laban sa tao, maaaring sa ibang tauhan.
Pangalawa, tao laban sa sarili o kalaban ng tauhan ay ang kanyang sarili mismo. Tao laban sa lipunan, kalaban niya ang kultura ng isang lipunan o kultura ng kanyang kinagisnang bayan. Tao laban sa kapaligiran o kalikasan, ang kalaban naman ng tauhan dito ay yung mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa ating kalikasan kundi katulad ng paglindol, pagbagyo, mga sakuna at iba pa. Ayan. Ayun. So kung tatanungin natin ng ating mga viewers o mga nanonood ngayon, ano kayang isang tiyak na maikling kwento ang nabasa ninyo na maaaring merong tunggalian ng tao laban sa tao o kaya naman tao laban sa sarili, tao sa lipunan o tao sa laban o versus kalikasan. Ayun, pagbati muna sa ating mga aktibong nanonood ngayon. Magandang hapon. Nanonood po mula sa Godofredo Reyes. Ayun, meron tayong bagong paaralang nababasa sa ating comment section ngayon, Tutor Ang lakas Eric. mo, Tutor Ryan. Ang lakas Reyes. mo. Nakikita ko dito, SDO Camarines Sur. Ikaw ang Syempre. dahilan nito. Oo, dapat hindi natin maiwanan ang ating sariling SDO. No? Ayan. Yan, magandang hapon sa inyo, mga mag-aaral sa SDO Camarines Sur, mga kababayan ni Tutor Ryan, lalong-lalo na po doon sa mga kababayan ko rin from SDO Cagayan at SDO Isabela na imbag nga aldaw kada kayo amin. Ayun, at syempre pagbati sa sa kanilang principal o school principal na si Ma'am Lorela A. Agnote ng Godofredo Reyes Senior National High School. Salamat po sa inyong suporta. Ayan. Ayun, so ang tanong namin, ano kayang tiyak o nabasa ninyong mga kwento o maikling kwento na maaaring magsilbing halimbawa sa ating iba't ibang uri ng tunggalian? Ay, ako na nagtaas ng kamay, Tutor. Oo, Tutor Eric, ikaw, ano po ba ang maibabahagi mong kwento? Ayun, Tutor Ryan, kanina kasi habang nakikinig ako sa makapagbagdamdaming pagkukwento mo nung maikling kwento natin kanina, Tutor Ryan, ay marami na ako nakikita sagot dito pero dun sa kwento pa lang na tinalakay natin kanina, Tutor Ryan, yung tao laban sa tao siguro bilang uri ng tunggalian, nakita ko kasi yung tunggalian ng nanay ni Juan at saka siya. 'Di ba ipinipilit siguro Tutor Eric, Tutor Eric, medyo dumako tayo sa ating pagsubok sapagkat yan ay itatanong natin sa kanila kung ano nga bang bahagi dun sa kwento. Mamaya ka po magbahagi. Ayan na pala. Medyo advance ako mag-isip, Tutor Ryan, pasensya na po. Ayan. Tutor Eric, sige, pagsubok, pangunahan mo. Ayan. Tukuyin ang tiyak na pangyayari sa kwento. Ngayon, binibigyan namin ng pagkakataon ni Tutor Ryan na sumagot lahat ng mga aktibong nanonood at nakikinig sa atin ngayong araw na sagutin ang ating pagsubok ngayong araw. Ano ang gagawin ninyo? Tukuyin ang tiyak na pangyayari sa kwentong si Juan na laging wala sa klase na nagpapatunay sa iba't ibang tunggalian. Ito yung mga tunggalian na katatalakay lang natin ngayon. Ayan, tao laban sa tao, una. Pangalawa, tao laban sa sarili. Ikatlo, tao laban sa lipunan. At ang panghuli, tao laban sa kalikasan. Ayun. Alam mo, Tutor Ryan, napaka-creative ng mga utak ng mga nanonood sa atin ngayon kasi ang dami nilang kwento na sinasabi dito sa ating comment section. Lahat yata ng kwentong nabasa nila nandito. Sige nga, magbasa tayo ng ilan. Sabi ni Daryl Villanueva, isa daw ay ang Ibong Adarna. Siguro ito ay talagang isa sa kanyang mga paboritong aralin noong siguro nasa unang baitang o grade 7 grade sa high 7, school. Tutor Ryan. Yan. Ayan, basahin ko rin to, Tutor talagang Ryan. merong mga tunggalian doon. Sige, Tutor Eric. Basahin ko din to. Sabi ni Zian Yenser Duque. Tutor Ryan, grade 5 lang to. Ayan, sabi niya, si Juan at ang kanyang ina. Tao laban sa tao. Ang galing naman ito. Yan. Grabe. Tao laban sa tao. Yun nga, Tutor Ryan, yung sinasabi ko sa iyo kanina, sinasabi natin sa ating mga mag-aaral na kasalukuyang nanonood ngayon at nakikinig, nagkaroon nga ng tunggalian
yung nanay ni Juan, 'di Mhm. ba? Saka si Juan, bakit? Kasi 'di ba sabi nung nanay ni Juan kanina, pahalagahan mo ang iyong pag-aaral dahil ito lamang Tama. ang kayamanang hindi Hindi mananakaw. tama. Yun naman, Tutor ayan. tinuloy na ni Tutor Ryan. Galing. Totoo Ayan. at siyempre para, medyo sumingit ako dun 'no, binabati natin at talagang sinasaluduhan natin ang lahat ng mga nanay at siyempre pagbati sa dahil ngayong, buwan ay atin pa ring, ipinagdiriwang ang buwan ng mga kababaihan. Kaya naman, sa ating mga nanay diyan at mga gurong mga Opo. kababaihan at mga mag-aaral, muli ang aming taus-pusong pagbati ng Happy Women's Month sa inyong lahat. Tutor Eric. Gayon din po sa aking mga kapatid at kapanalig sa Mhm. Filipino Department ng Bagumbong High School. Yun. Halos lahat po kasi sila babae doon, maligayang or Happy Women's Month po. Gayon din po sa Ayan. aking Happy mga Women's ina kasi Month. dalawa po yung nanay ko. Ayan. Wow. Mm. Ayan. O, sige po. Ayun, dako naman tayo sir sa laban sa sarili. Tao, laban sa sarili. Tutor Ryan, meron na akong nabasa dito. Sige, Sabi Tutor ni Eric. Desiree Bezarol, tao laban sa sarili ang kanyang pagsisisi sa hindi niya Mm. pag-aaral ng mabuti at maayos. Grabe. Naku 'no, siya ay nagsisi bilang resulta ng kanyang pagpapabaya o pagliliban sa klase. So, ang pagdedesisyon minsan ng papasok ba ako o hindi na lang ano. So, meron ng tunggalian do'n. Medyo nag-iisip ka na kung ano bang tama mong gawin o ano ba ang, nararapat mong gawin 'no. Kaya naman iyon ay matatawag nating, laban o tao laban sa kanyang sarili, internal Dumarating minsan conflict. sa mga punto ng buhay natin yan, Tutor Ryan, na Mhm. kailangan maging matalino tayo sa ginagawa nating pagdedesisyon. Lalo na 'di ba Tumpak. may mga patalastas na nakikita tayo na binubulungan ka ng anghel sa kaliwa, Mhm. binubulungan ka ng demonyo sa kanan. Ano yung susundin mo do'n? Kung Oo, ano yung naiisip mong nararapat at magiging maganda ang kinabukasan mo o kapalaran mo, tama. do'n tayo, 'di ba? 'Yun ang Tumpak ano, papakinggan natin. 'yan. Ang At gagaling nito, siyempre Tutor Ryan, grabe ang galing. Ang gagaling nila. ang gagaling, ang dami nilang sinasabi. Tao laban sa sarili, pagsisisi ni Juan sa hindi niya pag-aaral. Ayun, sabi ni Krisha, tao laban sa sarili, ang pagsisisi ni Juan na hindi siya pag-aaral ng mabuti, di ba? So ayan, kaya O kayo mga mag-aaral, no? So kayo ay mag-aral ng mabuti, mag-aral at mag-aral ng mabuti dahil ang pinakadulo nito ay kayo rin ang makikinabang at ang inyong mga minamahal sa buhay, no? tama. Ayun. Tama, So Tutor dumako Ryan. tayo sa tao laban sa medyo napindot ko dun. Yan, Laban tao sa laban sa lipunan, Tutor lipunan. Ryan. Ano kaya? Ayan. Mhm. Ano kaya ang bahagi ng kwento o pangyayari sa kwento na masasabi nating nandun yung tao laban sa lipunan? Meron ba? Ayan, Tutor Ryan, nag-aantay din ako. Mhm. Ayan. Merong halimbawa dito, Tutor Ryan. Sabi ni PJ Sandagon Mhm. Castro, tao laban sa lipunan. Kunyari daw, susuntukin ni Juan ang kanyang kaklase. Talaga, Ayun. Iyon ay hindi dapat nating ginagawa 'no, ang tama. makipag-away sa ating kapwa at talagang, masamang epekto nito sa ating lipunan at sa ating sarili 'no. Tutor Ryan, meron ako nabasa. Tutor Ryan, wait Sige, lang. Tutor Eric. Sabi nito ni Charis May Marasigan, tao laban sa lipunan. Ang Mhm. hindi pagpapahalaga ni Juan sa pag-aaral. Kasi binigyan nga naman tayo ng lipunan ng karapatang mag-aral, Tutor Ryan. Mhm. Yun din ang sagot ko. Tumpak. Okey, tama Ayan. 'yun na talagang, ang, standard o talagang batayan ng ating, maayos na pamumuhay ay ang, maayos din na pagkakaroon ng edukasyon at Pasyon. dapat natin itong makamit, ano. Kaya naman, dako tayo sa huli, meron po ba tayo sa ating akdang binasa na tao laban sa kalikasan? Ano ba? Sige, basahin natin, Tutor Ryan. Tingnan natin kung meron. Tingnan nga natin kung Pero meron. Meron po ba kayong napansin? Mga minamahal namin at aktibong mga mag-aaral mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan.
So wala naman siguro tayong mga pagbaha, paglindol Opo, o bagyo, paglindol. Wala. La Nina o masamang panahon doon. Kaya lamang ang naging conflict o tunggalin ay talagang dinapuan ng masamang karamdaman ang Tama. kanyang ama. Kaya naman isa rin yung matatawag na conflict pero hindi Mm. ito hudyat o hindi ito mula sa puwersa ng Ng kalikasan. kalikasan. Maaaring puwersa ng kalikasan sapagkat minsan nagdudulot din ng kalikasan sa atin ng masamang epekto sa ating katawan ayun. Pero hindi literal na talagang sinabi ito ay galing sa kung anumang kalikasan o puwersa ng kalikasan nagmula. Ayan, Tutor Tama, Tutor Eric. Ryan. Talagang well explained. Ayan. Siguro, Ah, hindi na natin kailangan tanungin yung mga mag-aaralan na mhm. kasalukuyan nanonood at nakikinig sa atin ngayon dahil base sa mga nababasa ko dito sa ating comment section, talagang naunawaan at Totoo. naintindihan nila yung At talakayan natin ngayong hapon, Tutor Ryan. At syempre, Tutor Eric, ayan na. So pagbati sa ating mga minamahal na Virtual aktibong mga clap! virtual club, pati na rin sa ating mga guro, mga masisipag na guro sa Filipino at kahit saan pa man yan asignatura ang kanilang tinuturuan ay talagang sa pagsaludo sa kanila. Magaling, mahusay at ang aming taus-pusong pagbati sa inyong lahat. Palapakan ninyo ang inyong mga sarili. Ayan. Ayan, Ayan, tuloy na Tutor tayo, Tutor Eric. Ryan. Ano ba yan? Ay, bumalik tayo. Sorry. Yan, muli, pagbati ha. Mhm. Ngayon, Tutor Eric, ang takdang Ayan. gawain, ibigay mo Yes. na. Takdang gawain. Yan. Paano mo haharapin ang suliranin sa buhay at pagbibigay halaga sa magulang sa kabila ng sariling mithiin sa buhay? Haharapin ko ang suliranin sa buhay sa pamamagitan ng patlang. O kompletuhin nyo lang yon. Isa pa, bibigyan ko ng pagpapahalaga ang aking magulang sa kabila ng aking mga mithiin sa buhay sa pamamagitan ng patlang. Ayan, alam kong Ayan. medyo mabubulaklak yung mga dila nitong mga mag-aaral kaya alam kong kayang-kaya nilang sagutin ang ating mga katanungan, Tutor Ryan. At At papaano nila syempre, isi-send? Ayan, Tutor Ryan, go! syempre, sagot mo, i-share mo. I-post lamang ang inyong mga tama at tumpak na kasagutan sa inyong sariling Facebook account at huwag kalilimutang gamitin ang ating hashtag Filipino9 at hashtag Tutor Rai at Eric. Aabangan namin ang inyong mga kasagutan, mga minamahal naming mga mag-aaral. Kaya naman muli ang aming pagbati sa inyong matagumpay na pagkatuto ngayong hapon. Kayo Ayan, po Lodi ang namin kayo tunay ha. na Lodi. Mhm. Magandang hapon. Napaka-lodi talaga nila, Tutor Eric. At syempre, wag rin natin kalimutan na subaybayan ang ating susunod na tatalakayin o session mula sa Itulay Online Tutorial, ang ating Filipino 9 tuwing araw din ng Miyerkules mula 3:40 hanggang 4:20 ng hapon. Tutor Pam at Tutor Donna. Yun, Ayan, meron ka magandang bang hapon. paalala, Tutor Eric? Ayan, wala na po at umuulan po ng palakpak na emoji dito sa ating comment Palakpakan! section. Alam niyo Yan, po, shutting hindi po down. namin, mas deserve ninyong mapalakpakan dahil sinamahan ninyo kami sa buong oras ng aming session ngayong hapon at At sana syempre, sa mga susunod mhm, pa po na mga session namin tuwing araw ng mhm, Miyerkules, 3:00 hanggang 3:40 ng hapon. Muli ng po, hapon. bago ko po ibigay ang hapag kay Tutor Ryan, muli po ako po si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan na nagsasabing sa asignaturang Pilipino, kami ni Tutor Ryan ang kaagapay ninyo. Wow! At syempre, ako naman, mula sa SDO Camarines Sur, ako si Tutor Ryan na laging nagpapaalala na kayo'y mag-ingat ha. Lagi tayong mag-ingat. Hindi pa tapos ang ating pandemyang kinakaharap ngayon. Kaya sobra o doble-dobleng pag-iingat ang lagi nating gagawin. Paalam at maraming salamat sa ating mga gurot. Mag-aaral.